malamang ipatay na si Cecilia. At tayong tatlo lang ng ate Consuelo mo ang nakakaalam sa lihim na ito. Ayoko. Magsasawa rin si Carlos Miguel sa itsura ko. Ang pangit-pangit ko. Olga, ipapagamot ka ni Carlos Miguel. Ipapaayos niya lahat ng sunog sa katawan at sa mukha mo. Gaganda ka ulit. Pero hindi mukha ko. Mukha ni Cecilia. Eh ano ngayon? Ang importante, nasa iyo si Carlos Miguel. Ate, kung patay na si Cecilia, hindi na siya hanapin ni Carlos Miguel. Pero kung ipapaayos niyo mukha ko, ayoko na mukha ni Cecilia. Ayoko nang maalala pa ang mukha ng babaeng yun. Ayoko. Hindi ako papayag. Ayoko. Hindi ako papayag. Oh! Apollo, Bakit? kinausap ako ng HRD. Nung isang araw pa daw inabisuhan ni Don Ramon na pabalikin si Esme sa trabaho. Talaga? Good job, Gemma. Kapag pala magpapasko, lumilito ang kabaitan mo. Pagpatuloy mo yan. Bagay sa'yo. Mariana! Gising! Laya ka na! Inuurong na ba nila ang demanda laban sa akin? Hindi. May nagpiyansa para sa'yo. Nasa opisina ni CEO. Sino? Si Carlos Miguel Altamonte. Ay, Apollo, kanina ka pa ba? Hindi, okay lang. Naku, pasensya ka na kasi kailangan kong maghanap ng trabaho. Eh, alam mo naman, hindi pwedeng wala akong racket. Eh, bakit pa? Eh, bukas na bukas, pwede ka nang bumalik sa Radiance. Yun, tinakot ko si Gemma, kaya... Naku, salamat! Ang bait-bait mo naman! Salamat! Lakas ka sa akin eh. Ikaw naman? Sige, muna na ako. Ah, okay. Salamat, ha? Wala yun. Uy, Sige Esme. tayo. Oh, alam mo na bang nangyari sa nanay ni Cecilia kanina? Bakit? Hinuli siya ng mga polis. Ano? Bakit naman kasi hindi mo dalawin yung nanay mo sa kulungan? Para ano pa? Eh wala rin naman ako magagawa para makalaya yung babaeng yun. Saka iiyak lang yun. Mainis lang ako sa sarili ko dahil wala akong magagawa para sa kanya. Saka ayokong kalabanin si Doña Victoria. Siguro binibigyan lang niya ng leksyon si Inay. Kaya pagbigyan muna natin. Pero humanda siya. Gaganti rin ako kapag naging kami na ni Carlos Miguel. Anong klase kang anak? Ang sama-sama mo talaga! Paano yan? Ayaw pumayag ni Olga. Baka naman tama siya. Baka naman ngayong wala na si Cecilia, mahalin na rin siya ni Carlos Miguel. Sa itsura niyang yan? I doubt it. Kung nung maganda nga siya, hindi na siya pinapansin ng lalaki.
Ngayon pa kaya? Mapapapayag ko rin si Olga. Kaya dapat wag ka munang magpapasok dito o wala muna siya dapat makausap na iba. Tayo lang dapat ang makaalam na siya si Olga. Kaya ka pala lagi nag-aayos kasi nilalandi mo si Carlos Miguel. Hindi ka na nahiya sa ate mo? Sa bagay, kahit nga sarili mong ina na titiis mo. Hoy! Huwag mo akong papakailaman, ha? Hindi kita kaano-ano. Sa susunod, gayon mo ako, ha? Huwag ka nakikialam! Ah! 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 Ano ba? Nakalaya na pala kayo, Nay. Tinulungan ako ni Carlos Miguel. At bakit kayo nag-aaway? Huwag niyo na akong itanong. Dahil baka pag nalaman niyo, kasiyahan niyo yung anak niyo. Ano? Ikaw na naman? Wala dito si Olga. Nasaan ba talaga siya? Nasa rest house namin sa Batangas. Nagbabakasyon. Ngayon, pwede bang ikaw naman ang tanungin ko? Bakit ba lagi mo siyang hinahanap? Anong kailangan mo kay Olga? Aling Mariana, mauna na po ako. Oh, sige. Salamat, Carlos Miguel, ha? Kung hindi dahil sa'yo, baka nakakulong pa ako hanggang ngayon. Wala akong ano man yan. Sige. Sige, Liza. Carlos Miguel, sasabay na ako. Tara. Sige po. Bakit kayo nag-away ni Esme? At bakit gano'n na lang ang galit niya sa'yo? Layon, no? Naku, huwag niyo intindihin yon. Baka nireregla lang na naman yon. Bakit mo pinakawalan si Mariana? Ma, I'm sorry. Pero hindi ko siya pwedeng pabayaan, lalong-lalo na ngayon na nasa ospital si Cecilia. Mas kinakampihan mo pa yung ketungin na yung kesa sa akin? Ma, hindi. Kailangan ko lang magbayad ng kasalanan ko. Anong kasalanan? Ma, kasalanan ko yung nangyari kay Cecilia. Kung hindi dahil sa akin, hindi siya mapapahamak ng ganun. Kaya kahit anong mangyari sa kanya o sa pamilya niya, isagot ko ngayon. Kaya please, Ma. Sana wag na wag niyo na akong pakialaman. Munda kayo. Olga. Agnes. Maniningil ako.
Thank you for coming, Agnes. I am so happy. Ito na ang pinakamagandang birthday gift mo sa akin. Meron nga pala akong ibibigay sa'yo. Sir, bakit niyo naman ho ako bibigyan yan? Please, don't call me sir. Wala na tayo sa opisina. Alam mo namang gusto kita, hindi ba? Alam rin niya naman ho na meron akong nobyo. Isa akong Villabecer. Hindi ako marunong sa buko. Please, pabayaan mong isuot ko sa'yo ito. Lahat ng gusto mo ay kaya kong ibigay sa iyo, Agnes. Ang lahat-lahat na hindi kayang ibigay sa iyo ni Vladimir. Vladimir. Manang? Manang? Yes, may kailangan ka? Vladimir? Agnes? Kung akong tatanungin, ayoko na makita ka. Mrs. Agnes Consuelo Villavicer. Pero malupit sa akin ang pagkakataon. Dahil yung hinahanap ko ay yung kapatid. Nasaan si Olga? Bakit mo hinahanap ang kapatid ko? O ano? Kumusta ang lakad mo? Nagkita kayo ni Olga? Hindi ho eh. Wala naman daw siya doon sa rest house nila sa Batangas. Ni isang beses hindi naman daw siya dumadalaw doon. Hindi ko alam pero parang nagsisinungaling si Consuelo sa akin. Parang tinatago niya sa akin si Olga. Hindi ko alam kung bakit natatago sa akin si Olga. Bakit to? Talaga magkapatid kayo, no? Pareho kayong malupit. Pareho kami ni Raul na niloko ninyo. Wala dito si Olga. Hindi ko alam ang mga pinagsasabi mo. Bakit di mo tanongin yung kapatid mo?
Vladimir, wala nga siya dito. Mabuti pa umalis ka bago ako tumawag ng mga pulis. Babalik ako. Sabihin mo kay Olga, hindi na siya makakawala sa akin. Hinahanap ko sa ni Vladimir. Oo. Para pagbayaran mo daw yung ginawa mo sa kapatid niya. Alam mo, hindi ko maintindihan eh. Hindi mo to sinabi sa akin. Olga, ano bang ginawa mo kay Raul? Ate, hindi ako dapat makita ni Vladimir. Ate, tulungan mo ako. Huwag mo akong ituturo sa kanya. Kung ganun, Olga, pumayag ka na sa gusto ko. Hayaan mong maging ikaw na si Cecilia. Para lang matakasan mo si Vladimir. Mapayag na ako. Magmula ngayon, ako na si Cecilia. Miss, buti naman may malay na kayo. Miss? Miss? Anong... Gusto niyo sa inyo?